Sa usaping legal natin ngayong araw, tuluyan ng ibinasura ng Korte Suprema ang motion for consideration ng House of Representatives na naglalayon na baliktarin ang unang desisyon ng Korte na kumukwestiyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa isang unanimous decision, kinumpirma ng Korte Suprema na ang ika-4 na impeachment complaint ay pasok sa one-year bar rule sa ilalim ng konstitusyon. Matatapos ang one-year bar rule, ang one-year bar sa paghahain ng impeachment sa Vice Presidente sa February 6, 2026. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, January 31, 2026, ano ang reaksyon mo sa tuluyang pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Ano ang reaksyon mo sa tuluyang pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? And mag-text na inyong mga opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin ang senior lecturer ng UP College of Law na si Attorney Amando Virgil Ligutan. Good morning, Attorney Ligutan. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa Free TV. Attorney Danny, magandang umaga. It's nice to see you again. Ito, Attorney, bilang abogado ho ng pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ano ho yung reaksyon ninyo sa tuluyang pagbasura na ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara? Okay, so bilang isang abogado, I respect yung naging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration, yung sa kasong Duterte versus House of Representatives. But just the same, Danny, may mga bagay na dapat pag-usapan. May mga bagay na dapat punahin. Yung isang bagay, for me, yung nag-stand out, yung massive shift, yung pananaw ng Supreme Court. Ano ba yung ibig sabihin ng session days? Maalala mo yung decision ng Supreme Court sa main case last year, sinabi to, napaka-categorical yung pagkakasabi ng Supreme Court in the main decision na pag sinabing session days, hindi ibig sabihin calendar days. Kaya nga may factual finding yung Supreme Court last year na yung between the filing of the first impeachment complaint December of 2024 until masali sa order of business, pasok sa 10 session days from December to February. Kasi nga sabi ng Supreme Court, pag sinabing session days as required, as mentioned sa Article 11 ng Constitution, hindi ibig sabihin calendar days. So kahit more than 10 calendar days between December upon filing of the first impeachment complaint until February 5 na nasali yung first 3 impeachment complaints sa order of business, pasok pa rin sa tinatawag na session days. Okay, so walang problema sa main decision. All of a sudden, Danny, now, sa decision naman on the motion for reconsideration, sinabi ng Supreme Court, parang sinabi ng Supreme Court na, oops, teka muna, nagbago yung pananaw namin. This time, pag sinabing session days, dapat calendar days. In short, hindi na pasok within 10 calendar days yung pag-i-include sa order of business ng first 3 impeachment complaints. Yun dapat yung punahin natin. Massive shifts Supreme Court sa Supreme Court appreciation, ano ba yung sinasabing session days? Yun. So for me, that should be talked about. Kasi nga, alala mo, Danny, di ba, yung tinatawag natin na linchpin ng main decision is that nauna daw yung pag-a-archive ng first 3 impeachment complaints kasama yung third impeachment complaint na kami yung nag-file. Kaya nga, pag sinabi daw na na-archive, ibig sabihin na-dismiss. Since nauna yung pag-dismiss ng first 3 impeachment complaints, na-bar na yung 4th impeachment complaint,
Yung fourth impeachment complaint, maalala natin dyan ni Danny, yun yung final ng House of Representatives mismo. So yun. So yun yung decision doon. And then of course, no, nag-ingay yung House. Kasama kami doon. Isa kami sa I think 5 grupo na nag-file na tinatawag na motion for reconsideration in intervention sa Supreme Court decision. And then alala mo, now this time sa decision that was announced the other day, sabi ng Supreme Court, okay, tama. Tama in the sense na nauna yung pagfa-file ng fourth impeachment complaint before na-archive yung first three impeachment complaint. So, wala nang problema doon. But, pinago ng Supreme Court yung definition ng session days. Kaya yun, naging may problema na naman yung House of Representatives in processing, so to speak, yung impeachment complaints against the Vice President. Nag-iba yung appreciation ng Supreme Court. No? Kaya nga, may isang in-interviewing professor no, ng UP College of Law. No? I agree with him. Sabi niya, pag binasa mo yung decision, parang paparating yung papunta ng reversal eh. Nag-iba yung appreciation pero same pa rin yung ending, dinismiss pa rin ng Supreme Court yung impeachment complaint filed against the Vice President Danny. Alright, sir. So, nung unang decision niya is valid yung tatlong na unang impeachment complaints. Tapos yung ang pang-bar niya is the fourth one. Pero ngayon ho, sinabi niya yung tatlo naman ay hindi. Tapos yung pang-apat naman, although ngayon may mga session days, ganun ho ba? And also, sir, you mentioned na rin yung sa session days, no? And kina-clarify nila, it's now equivalent to calendar days. Ano ho yung masasabi nyo na tila daw nagkakaroon ng judicial overreach dito sa decision ho na ito ng Korte Suprema? I agree with that opinion. No, as a lawyer, I respect it, but as a student of constitutional law, I agree with that. No, Danny, could you just imagine now, yung members of the House of Representatives, that they have to revisit yung tinatawag nilang internal rules. Diba? Kaya nga tawag dun internal rules eh. Internal for a reason, no? So yung sentiment now ng mga members of the House is, why do we need to revisit our own internal rules just because a co-equal branch of the House is saying so? So yung puna na may judicial overreach, there is basis for that. There is a basis for that. Kasi yung for me, no, yung House dapat mabigyan ng much leeway on how to conduct the initiation of an impeachment proceeding kasi nga nakasulat naman sa Constitution na yung pag-i-impeach is the sole prerogative ng House of Representatives. So yung usapan na may judicial overreach pa, valid yung observation na yan, Danny. Ngayon ho, sinabi naman ni Senate President Tito Soto no, na tila impossible dream na ang impeachment sa bansa. Mahirapan daw ho na mag-impeach ng isang impeachable officer dito sa Pilipinas dahil ho sa desisyon ho na ito. Naniniwala ho ba kayo dito? To a certain degree, yes. Naging pahirapan na yung pag-i-impeach ng mga impeachable officials. Alam mo, Danny, one more point. No? Aside from pagtuturo ng mga political law subjects, ako rin ay nagtuturo ng labor law. No? May isang part sa decision sa motion for reconsideration that I don't respectfully agree with. Yung idea doon na sabi nila na mag-a-apply daw yung due process sa isang impeachable officer. Yung puna kasi, pag sinabing due process, Danny, dapat yung pinoprotektahan is right to life, liberty, or property. Tsaka Supreme Court na rin yung nagsabi sa mga previous decisions na yung right to property does not apply to public official holding public office. Di ba sabi, hindi ka dapat maging onion skin. Kasi nga, yung pagsiservisyo sa publiko as public officials, hindi naman yan karapatan, kundi isang pribilehiyo lamang. All of a sudden, with this case, sabi ng Supreme Court, may security of tenure yung mga public officials to the office. I don't agree with that. Hindi po dapat karapatan yung pagsisilbi sa bayan as public official. That's a privilege that could be taken away at any time.
So dapat nga maalala natin yung design ng impeachment is to protect the state from these impeachable officers. But with all due respect po sa Supreme Court, yung kabaliktaran, yun nangyari with this decision. Parang pinuprotektahan na ng Supreme Court yung impeachable officials from the people who want them accountable. Basahin natin ulit, ano ba yung history ng impeachment? Nakasulat, na-mention yan. Yun yung buod ng deliberation ng members of the Constitutional Commission, yung mga gumawa, yung framers of the Constitution, so to speak, na yung design ng impeachment is to protect the state from these impeachable officers and not the other way around, Danny. And with all this, with this case nga ho, na inintroduce nung Korte Suprema yung mga due process requirements na dapat nga daw sundin ng Kamara kung magkakaroon ng impeachment. Eto sir, paano ho makaka-apekto ito sa kasalukuyang impeachment complaint naman laban kay Pangulong Marcos Jr.? Okay, so despite all these ongoing conversations, no, sa tingin ko, the House of Representatives, it is still bound by the decision. So it has to follow yung guidelines na sinabi ng Supreme Court. Kasi nga, if they don't do that, and then pag may mag-question ulit sa Supreme Court sa paparating na impeachment proceedings against the Vice President, magkakaproblema yung House. So prudence dictates na dapat yung House should follow yung guidelines ng Supreme Court. Yung bagong guidelines ng Supreme Court in the case Duterte versus House of Representatives, Danny. So ito ho, nakatakdang mag-expire na ho, no, yung 1-year bar rule na itinakda ng Korte Suprema sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong February 6, 2026. Sa inyong pagkakaalam ho ba, meron na bang nakatakdang maghain ho ng panibagong impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Yung Makabayan Black, Danny, inanunsyo na nila yung intention nila to file. So most likely than not, may paparating na mga impeachment complaints against the Vice President, Danny. Ayan ho, abangan ho natin yan this week, no? Or next week nga ho, kasi pagtatapos noong 1-year bar rule. Ito, panghuli na lamang ho, Attorney Ligutan, no? Ito ho, maaring kay Pangulong BBM meron akong nakahain na impeachment. Ito kay VP Sara, baka may mga maghain na impeachment complaint next week. Ano ho yung nakikita ninyo? Maaring magsabay ho itong dalawang proseso ng impeachment dito sa dalawang pinaka mataas na opisyal ng gobyerno. Kakayanin ho ba ito ng Kongreso, ng Senado, itong kung sakaling magkasabay itong impeachment proceedings sa dalawa? I think sinabi na ni yung chairperson ng Committee on Justice, si Congresswoman Luistro, na kaya. Walang legal, walang practical obstacle yung simultaneous na pagdinig sa impeachment complaints against the President at Vice President Dan. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Ligutan. Anytime, Danny. Morning.